and we are going to finish our series on the call to discipleship. Today po, napakaganda po ng ating topic because ito po yung pag-uusapan natin, yung totoong kalayaan. Marami po nagkukwento, marami po nagsasabi, marami pong mga courses on financial freedom. And that's what exactly it is, financial freedom, and that's not going to provide you freedom from wrong relationships. It's not going to provide you freedom from bad decisions. It's not going to provide you freedom from, let's say, fears, anxiety. In fact, marami po akong kilala ng mga mayayaman na mas marami po silang agam-agam. Katulad po nung experience ko before, meron po akong kakilala na let's say ito po yung level ng kanyang wealth during the time na bago siya nagnegosyo, tapos tumaas yung level ng wealth na afterwards. Nakita ko po yung anxiety, nakita ko po yung pressure, nakita ko po yung risk na kinuha at tinik ng taong ito. And it's actually something debilitating kasi makikita niyo po sa kanila yung stress. And so, even if you are, let's say, rich, financially or materially, it doesn't really say that you are going to be financially free. And so yung mga nagsasabi po ng mga bagay na ito, normally they would just be doing those things for perhaps, being able to inform other people as well. But I attended one conference or seminar on financial freedom. Pero wala naman silang sinabi about, how to be truly free from all difficulties and anxiety sa buhay, or even yung magkaroon ka ng resilience, yung kapangyarihan at kapasidad na kaya mong lagpasan ng mga bagay-bagay na dapat mo malalagpasan kung sakasakaling ikaw ay na kay Kristo. Kaya napakaganda po pa talaga ng tawag ng Panginoon for us. So, we're going to talk about freedom in discipleship, its importance, and life-changing significance. Kaya nga po, lahat ng mga disipulo ni Kristo, sila po yung mga totoong malaya. Hindi po ito lip service. Na-experience ko po ito personally. At ang layo po sa buhay ko ngayon laban sa buhay ko dati. Na maaring Kristiyano nga ako ng mga panahon na yon, pero hindi pa talaga ako handang magpadisipulo sa Panginoon. Ika nga, I have not decided to pay the cost of discipleship, but when I decided to, handa akong ibigay ang buhay ko para sa Panginoon. Talagang totoo ang sinabi niya, whoever loses their life will find it. And I found my life. I found my meaning. I found my purpose. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa amin, sa lahat po na nakikinig kung nasaan mang lupalop ng mundo sila, Panginoon, kung sila ay nasa bahay, nasa apartment, maaring nasa park ang iba. Kayo po ang magpala sa amin, Panginoon, ng atensyon una sa lahat at konsentrasyon upang marinig namin ang iyong salita ayon sa kalooban mo. At higit dito po, Panginoon, maranasan namin ang inyong presensya, ang pag-ibig, ang pag-asa na bitbit ng pakikinig namin sa iyo, ang kapayapaan ng kagalakan na hindi maaring masuklian o mabili ng kayamanan sa mundong ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras at pagkakataon na ito, ikaw ang maitaas, ikaw ang marinig, ikaw ang maranasan, at ikaw ang mabigyan, Panginoon, ng papuri at pasalamat. Hayaan niyo po na ang bawat taong nakikinig ngayon ay maging malaya habang kami ay nag-uusap sa inyong salita, pinagninilay-nilayan to, o di kaya, Panginoon, mamaya pagkatapos ng mensahe, o di kaya kung hindi nila kinaya, Panginoon, ang pagkapalaya sa kanila mo, Heso Kristo, maaring pagkatapos po ng mensahe, maybe a day, a week, or a month after. But I pray that everyone will be truly free and they will make a decision to be a disciple of Christ. This we pray in Jesus' name. Amen. So basahin po natin yung mga verses na napaka-importante today, and then we are going to break it down later on. Sabi po dyan sa John 8:31 to 36, New Living Translation. Kung maaari po kayong tumayo while we are reading the scriptures, that will be great. That is our expression ng holy reverence, yung banal na takot natin sa ating Panginoon. Sabi po dyan, Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free." "But we are descendants of Abraham," they said. "We have never been slaves to anyone. What do you mean you will be set free?" Jesus replied, "I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is part of the family forever. So if the son sets you free, you are truly
free. Hallelujah. And may the Lord add blessing, empowerment to the reading of His mighty, mighty word. So, i-breakdown po natin ang nabasa natin. So, let's expose the scriptures. So, pag-usapan po natin ito. Naririnig nyo na madalas, di po ba? It's a very powerful and popular adage. You will know the truth and the truth will set you free. Pero kadalasan po, tinatanggal nila yung verse 31b. You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. So kung tayo po ay disipulo ni Kristo, sinusunod natin ang kanyang salita dahil mahal natin siya at naunawaan natin ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, doon lang po tayo magiging malaya. So ang kausap po ng Panginoon dito, yung mga naniniwala sa Kanya. Ngunit, meron pong naniniwala sa Kanya pero mababaw ang pagkakilala at tiwala sa kanya, kaya siya challenge. So he was talking to the Jewish believers during that time who believed in him, but not enough to grasp yung wisdom nung sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya ang tanong nila, we have never been slaves to anyone. What do you mean? You will be set free. Kasi yun ang isipan nila, yun ang mindset nila. Ang slave ay under somebody or under, let's say, a rule. So they are actually slaves sa perspective nila. Kasi yun po yung pagkakaunawa nila. And that's fair enough. But Jesus is very clear about saying what you are going to experience in terms of freedom. So na-expound po ni Jesus because he was asked. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is part of the family forever. So, if the son sets you free, you are truly free indeed. Meron po tatlong elementong dapat natin bigyan ng emphasis sa pagkakataong ito para maging lalo maliwanag po sa atin. Una sa lahat, bago tayo maging malayang totoo, kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at tayo ay magiging disipulo niya. Napakaliwanag po nun. So, yun yung unang kondisyon. Pangalawang kondisyon po, tayo ay magiging matapat sa kanyang mga katuruan. Anong nakalagay sa Biblia, kung paano to inuunawa, ini-interpret according doon sa biblical standards of interpretation ng Bible, which is called hermeneutics. We are going to be faithful to the way the scriptures are interpreted and how it's supposed to be preached. And then thirdly, ma-exercise natin yung freedom natin if we are able to actually do the first two conditions. So, ang condition ng 1 and 2 ay yung third, which is total freedom. Freedom saan? Sa kasalanan. Yes, sa kasalanan. Ang daming ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. Ang daming mga relasyon sinira ng kasalanan. Ang daming kinabukasan ang hindi naging makabuluhan o yung kinabukasan na may pag-asa na erase dahil sa kasalanan. Hindi po simpleng bagay ang pagsisinungaling kasi nga ang ginagawa ng mundo, tinuturuan tayo na tanggapin ang pagsisinungaling na parang normal. At sinasabi pa ng iba na kahit philosophers, mas maganda nga nagsisinungaling ka from time to time. Ngunit hindi ka malaya kung ikaw ay nagsisinungaling. Bakit? Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, hindi kasinungalingan ang magpapalaya sa iyo. Katulad nga po ng kasinungalingan ng mundo na kailangan mo lang magkaroon ng trabaho, sapat na kikitain para maging masaya ka. Isang malaking kalokohan yon. Dahil ang trabaho o yaman, relasyon ay hindi nagpapasaya. Hindi. When I say hindi nagpapasaya, hindi ito yung kagalakan na maaring i-offer ng Panginoon sa iyo kasi kalagitnaan ng trabaho, marami kang maririnig ng reklamo kahit mga Kristiyano. Masaya pa ba sila pag nagreklamo sila? Obviously not. Dahil yung kasayahan nila ay base sa mundo. Ngunit ang kagalakan ng Panginoon kapag ikaw ay nagtatrabaho na malaya ka, ikaw ay makakapagtrabaho para sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? If you're going to do something, do it excellently from your heart sa Colossians 3:23-24. Sabi naman niya sa Colossians 3:17, if you whatever you do, do it for the glory of God. Even if you just eat and drink.
So, yun po yung kalayaan na meron ka na kahit matigas ang ulo ng boss mo o kahit ang hirap pakibagayan ng mga kasama mo sa trabaho o di kaya ikaw ay dumarating sa point ng boredom, kasawa ka na sa ginagawa mo. Lahat po ng mga bagay na ito ay resulta ng kasalanan dahil ang mga bagay na ito ay taliwa sa salita ng Diyos. Dahil ang alay ng Panginoon kapag tayo ay nagpadisipulo sa Kanya, tayo ay parating magiging matapat sa ating pagkatrabaho, hindi tayo maapektuhan ng kapaligiran natin, at ang ating puso ay puso para sa Diyos. Kaya nga po, katulad ko, meron akong boss na alanganin, hindi ko tinitignan na alanganin siya, tinitignan ko na yung trabaho ko ay pagpapala. Ang trabaho ko ay pagkakataon para mabigyan ko ng gloria ang Panginoon. Ang mga tao sa kapaligiran na maaring i-pressure ako o sabihan ako ng mga bagay-bagay na alanganin, wala akong paki sa kanilang sinasabi. Hindi ako bingi, naririnig ko yun. At nakakairita ang kanilang sinasabi. Ngunit mas naaawa ako kasi rasa nagagalit sa kanila kasi malaya akong mahalin kahit kaaway ko, kahit yung taong nanira sa akin, kahit yung taong nag-betray sa akin. Yun ang kalayaan na ipinagkakaloob ng Panginoon dahil kasalanan na magkimkim ka ng galit. Kasalanan na magkaroon ka ng puot. Dahil ano mangyayari sa'yo pag yun ang ginawa mo? 'Di ba? You are entertaining what you think is emotionally sound or correct dahil karapatan mo yun. Totoo naman, karapatan mo yun. Pero anong cost? Bakit mo kailangan entertainin yun? Lalo ka lang mapapagod, mauubos ang lakas mo, di ba? At yung para sa pamilya mo, kung ikaw ay pamilyadong tao, yung para sa sarili mo, yung para sa Diyos, nananakaw ng mga bagay na ito. Nananakaw yung kagalakan mo, nananakaw yung pagiging mapagpasalamat mo, nananakaw yung tapang mo, nananakaw yung pagiging bold mo, nananakaw ng takot yung mga bagay na sigurado sa Panginoon at ikaw ay nagsisimulang magduda. Dahil nakatingin ka doon sa enslavement ng kasalanan. Kaya nga po, kapag tayo ay naging disipulo ni Kristo, sinunod natin ang kanyang salita dahil mahal natin siya at kilala natin siya. I mean, hindi yung simpleng sinasabi natin that I believe. Kasi katulad nga po ng audience ni Jesus Christ sa John 8, they believed in Christ. Pero yung belief nila is superficial. Hindi siya grounded sa katotohanan on who Christ is. Kaya nga po, kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, yun po ang pinakaiingatan natin, ang intimacy with Him. Dahil kapag tayo po ay intimate sa Panginoon, grabe yung ibibigay niyang laya sa atin. Hindi mo hahayaan na mag-ugat ang galit para maging puot siya sa puso mo. Igagawad mo ang kapatawaran agad-agad doon sa tao kahit hindi siya humingi ng tawad dahil yun ang tanda ng isang taong malaya. Kaya nga po, imprisoned yung mga taong ayaw magpatawad. At kahit mga Kristiyano, marami po akong kilala na patuloy pa rin silang galit na galit dun sa tao na naging puot na naging bitterness na yung kanilang karanasan. Kaya kahit Kristiyano sila, hindi mo makita sa kanila yung kalayaan sa kanilang mga karelasyon. Dahil meron silang hina-harbor na bitterness. Nagulat nga po ako eh. Meron po ako narinig internal, tatlong malalaking simbahan na dating ang mga pastor na to ay magkakasama sa isa. Nagkaroon sila ng hidwaan at hanggang ngayon po, mga pastor na sila ng malalaking kongregasyon, hindi nila kayang patawarin ng bawat isa. Nasabi ko bang malaya talaga sila? Hindi. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung susundin mo ang aking salita, at sabi rin niya sa ano no, sa James, if my words remain in you and I remain in you, ask whatever you wish and it shall be given you. And that's amazing. Pero yung malaya ka sa pagiging materialistic because materialism is actually a sin. Meron nga po ako napanood na practical tips about how you can be successful financially at tinakel po yung materialism doon. 'Di ba? Hindi kita kailangan bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan. So, kung titignan po natin, ang laman ng Biblia ay ipinapamahagi ng mga taong makamundo. Maaring hindi nila alam na ito ay nanggagaling sa Biblia at kung alam man nila, tinatakpan nila ang katotohanan na ang kanilang karunungan ay galing sa Biblia at ipinapamahagi nila ito sa mga tao as if it was their own. If they're not quoting where the source is coming from.
But if they're quoting the source where it's coming from, then that is absolutely fine. And I am quoting this from the Bible. Hindi ka magastos. Marunong kang humawak ng kayamanan. Kaya nga po pag malaya tayo sa spiritual life natin, duktong-duktong yan. Sasabihin nila, ay, ang corny na maging Christian, ang corny na magpasakop sa Panginoon. Tignan mo ang buhay mo. Sabihin mong corny, magpasakop sa Panginoong Jesus. Tignan mo ang buhay mo. Sabihin ng mga defensive sa akin, kadala, maayos naman ako, masaya ako. Okay, pag ganun ang kausap ko to, humihinto na po ako kasi malaya ako nakausapin yung mga tao na handang makipag-usap tungkol sa katotohanan ng Biblia. At malaya rin akong tumanggi na huwag kausapin ng mga tao na ayaw nilang pag-usapan ang patungkol sa Biblia. Kasi hindi importante sa akin na manalo ako doon sa pakikipag-usap. Ang importante sa akin, si Kristo Jesus, ang aking nabigkas. Si Kristo Jesus, ang kasabihin kong daan, katotohanan at buhay, dahil yun ang totoong kalayaan. Bakit ka taktakan sa mga tao na ayaw naman nilang makinig? It's absolutely a waste of time. And ang galing po ng Panginoon kasi kung titignan po natin ang kapangyarihan niya, tayo ay nagkakaroon ng buhay na hindi tayo takot sa kapwa natin. Kung kailangan natin silang pagsabihan, pagkasabihan natin sila. Kung kailangan natin isiwalat yung kanilang kasalanan sa loob ng tahanan, kaya natin pag-usapan yun. Hindi tayo nagwo-walk on eggshells para ma-appease natin lamang sila. Because maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Kung ako ay alipin ng kasalanan, takot ako sa mga tao. Dahil kung meron tayong kakatakutan, ang Panginoon lamang yun. At pag nakita na natin yan, naranasan na natin yan, hindi natin maisiwalat ang salita ng Diyos sa kapwa natin, sa harapan natin, at inuutos sa atin ng Panginoon yun, tayo po ay hindi totoong malaya at hindi tayo umaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang mga kaibigan ko ay mga totoong kaibigan. Wala akong 3,000 friends. Okay? And the followers I have are true followers of Christ. Okay? Except doon sa FB account ko na may followers ako na hindi naman lahat sila born again in the first place. But I know I can trust my life with my friends. At kapag ako ay humingi ng tulong sa kanila, alam ko hindi sila magdadalawang isip para tulungan ako. Because the bond that we have, it's not about superficial bonds. It's about being together as Christ is the centerpiece. Maaring sa kanila, hindi si Kristo ang centerpiece. Sa akin, si Kristo ang centerpiece. And so, they are still drawn to that friendship with me, regardless of my spiritual position, because they know that I am a person that represents Christ. So, alam po nilang malaya ako. They know that I am free. And when they are in a difficult situation, they normally would come to me for advice. Ganun po ang kalayaan. You can pick and choose your friends. You have your true followers and disciples. And you have a family that you can talk to freely. Ang dami ko pong kilalang magulang takot sa anak. Hindi ko nga maintindihan, natatakot ang mga magulang sa anak eh. Meron nga po ako nakausap one time. Anong gagawin mo pag ito yung ginawa ng anak mo sa'yo? Sabi ko, simple lang. Dahil yung mga anak ko, nasa edad na sila ng kaya nila mabuhay mag-isa, papalayasin ko sa bahay. Kasi hindi ko naman pwedeng i-disclose yung pinag-usapan namin, but it was actually very severe. Sabi ko sa kanya, I would not tolerate that type of behavior in my household. Sabi niya, bakit naman? Hindi mo ba mahal ang anak mo? Siyempre, mahal ko nga eh. That's why there is discipline in my household. May discipline ba sa household mo? Tapos napaisip siya, define discipline. Sabi ko, you correct them when they're wrong. And then na-realize, oh, wala. Ano so? Oh, how would you be able to tell them freely that discipline is a very important bit sa buhay mo? Alam niyo, totoo po yung sinasabi ng Panginoon na train the child in the way that they should go. And when they grow up, sabi sa Book of Proverbs, they will not depart from it. It is absolutely true because right now, I am proud of my daughters. I'm receiving my harvest from them. They are so easy to talk to. We can talk about things that are, necessarily uncomfortable at times.
'di ba? Medyo may kurot ang pag-uusap, pero malaya kami nakakapag-usap. Gaano karaming pamilya, gaano karaming magulang ang kaya nilang kausapin ng kanilang anak na alam nila masasaktan yung anak nila, sasabihin nila, pero hindi sila takot at alam nila kasama yun doon sa relationship. And that's part of it. Marami po akong kilalang magulang hindi marunong mag-sorry sa kanilang mga anak kahit nagkasala sila. Why would you have that type of attitude? Ang dali naman humingi ng tawad eh, kung malaya ka. Eh kung ma-pride ka, alipin ka ng pride. Di po ba? Kaya nga po sa kalakaran ng mundo, ang dami kong kilalang alipin ng pride kahit sa mga Christian friends ko. Kasi para sa kanila, blessings daw, which is actually a lie, blessed ka raw kapag may kaya ka, mayaman ka. Eh sabi ko, paano pag mahirap yung kapatiran? Hindi na siya blessed? So ang manner ng blessing ba sa Christianity is kailangan mayaman ka para masabing blessed ka? Eh paano kung kalbo ka na? Hindi ka na ba blessed? So kailangan makapal ang buhok mo para masabi mong blessed ka? So there are so many deceptive thoughts going around even in the Christian community dahil hindi po talaga sila disipulo ni Kristo. Alipin sila ng ugaling makamundo. Ang sarap na hindi ka maging alipin ng kamunduhan. Ang kamunduhan ay hindi lamang kasalanan, kultura, paniniwala, kapamaraanan ng pamumuhay. Iyon ang mundo na culture na maari nating maiwasan at maging malaya tayo from. This like I would like to emphasize again yung freedom in discipleship. So paano ka magkakaroon ng kapangyarihan na maging malaya sa discipleship? So you declare yourself that you're willing to pay the cost of discipleship as we have discussed sa Book of Luke, chapter 9, Matthew, even Mark, I think chapter 10 if I'm not mistaken, just check it out. So, kailangan mo magpa-disciple dito sa mundong ito. So, ang ating simbahan, we disciple people because that's the mandate of God. At doon mo matututunan kung paano ka lalong magpapatuloy sa kalayaan sa kamunduhan, sa kasalanan. Romans 6, verse 18 to 22 from the Amplified Version of the Bible. Ako lang po nagdagdag ng emphasis yung different colors. So, basahin po natin. Sabay-sabay while you are all on mute. And having been set free from sin, you have become the slaves of righteousness, of conformity to God's will and purpose. I am speaking in familiar human terms because of your natural limitations, your spiritual immaturity. For just as you presented your bodily members as slaves to impurity and to moral lawlessness, leading to further lawlessness, so now offer your members, your abilities, your talents, as slaves to righteousness, leading to sanctification that is being set apart for God's purpose. Hallelujah, grabe. When you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. You had no desire to conform to God's will. So what benefit did you get at that time from things of which you are now ashamed? None. For the outcome of those things is death. But now, since you have been set free from sin and have become willing slaves to God, you have your benefit, resulting in sanctification, being made holy and set apart for God's purpose. And the outcome of this is eternal life. Oh, hallelujah. Napaka-refreshing at napaka-beautiful ng sinabi ng ating Panginoon. Grabe. You are free from sin. And when you are free from sin, there are so many things na mangyayari sa'yo. I mean, maayos ka sa pangangatawan mo, ayaw mong sirain yung templo ng banal na espiritu, which is the body. And so, iniingatan mo yung nilalagay mo sa utak mo, sa bibig mo, sa katawan mo. Iniingatan mo yung iniinom mo, 'di ba? Mas marami kang tubig na iinom kasera sa soft drinks, kasera sa energy drink, 'di ba? Kasera sa kape, you actually take care of your body, and when you take care of your body will take care of you. So, meron po ako nakilala, si Ate Erla, 68 years old na po siya. Pag tinignan niyo siya, mukha lang siyang 55. Sobrang liksi ng taong ito. Of course, 68 years old, dapat retired na siya, but hindi siya nag-retire.
Nagtatrabaho siya sa factory, process worker siya. Nakakakilabot yun. Sa mga nagtatrabaho sa manufacturing plants dito, alam nyo anong ibig sabihin ng trabaho ng process worker? Most of them are nasa linya, nakatayo, yung environment is very physical. Di po ba? At siya, kahit 68, dapat nag-retire na siya. Dahil malaya siya, masaya siya sa kanyang buhay. Kitang-kita mo, itsura niya pa lang. Kaya mukha siyang bata eh. Tignan mo nga katabi mo kung meron kang katabi dyan. Tignan mo kung mukha pang bata yan, mas bata sa edad niya. O mas mukhang matanda sa edad niya, sabi mo sa kanya, pwede kang maging malaya. Maging disipulo ka ni Kristo. And that's how amazing life is. Ang dami ko nga kilala. Mas bata pa sa akin may gout. Mas bata pa sa akin na stroke. Mas bata pa sa akin namatay sa sa atake sa puso, namatay sa cancer. Kapag tayo po ay nakatanggap ng kalayaan mula sa Panginoon, sobrang ingat natin sa katawan. Hindi natin sinasabi, hindi natin pinapangalandakan. Ginagawa natin yung sapat at nararapat sa pribadong buhay natin. At pag nakita ngayon ng mga tao, grabe naman to, may edad na, sobrang sigla. At yung mga kabataan, hindi lamang yung sigla ang nakikita, kundi nakikita sa kanila yung kagalakan, nakikita yung kinang sa mata. Dahil malaya sila doon sa problema ng kanilang katawan o kanilang sitwasyon. Pag sinabi kong malaya sa problema, hindi po nila tinatakasan yung problema. Alam na lang may problema, ngunit alam nilang may magbibigay ng solusyon sa kanilang problema at ito po ay nanggagaling sa Panginoon dahil sa talinong ginawad sa kanila. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul sa Church of Rome during that time, dati yung katawan natin, yung pag-iisip natin sa kamunduhan. At ngayon, ilagay natin sa katwiran. Biruin niyo po, anong ibig sabihin ng righteousness? You are right all the time when you apply righteousness. Ang kasalanan, it will make you make many, 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 many mistakes. At ang mahal ng tuition fee. Isipin niyo na lang kung mali yung napakasalan niyo ngayon dahil sa kasalanan. Eh may inilaan ng Panginoon sa inyo na ito yung dapat mo mapakasalan. Eh dahil hindi ka malaya, hindi ka nagpasakop sa Panginoon, naniniwala ka sa pattern ng kamunduhan, 'di ba? Sinundo ka lang ng kotse, 'di ba? At least ngayon, iba minsan kotse na auto eh. Ngayon nga eh, sinundo ka ng tricycle, bumigay ka na kaagad eh. Isipin na lang natin, ang daming nalinlang dahil hindi sila disipulo ni Kristo. At pumasok sila sa maling relasyon. Ngayon, asawa na nila itong mga taong ito. Pero nung panahon na sila ay mag-boyfriend o girlfriend, ang taas ng kanilang, ng kanilang romance, di ba? Ang tingin sa akin, masama pa ako. Ang tingin sa akin, killjoy ako dahil pinipigilan ko yung maling relasyon. Dahil alam ko anong ibig sabihin ng kalayaan. Fast forward today, they know, they understand kung ano yung sinasabi ko. Eh kung malaya sila nun sa standards ng mundo, malaya sila. Ang alam nila kung babae sila, I will wait for God to provide me with a husband who is faithful to Him. At kung ikaw naman yung lalaki, hindi ako titingin doon sa ganda ng itsura niya o kaseksihan niya o yung complexion niya. Ang aalamin ko anong klaseng pagkatao meron siya. Kapareho ba kami ng utak? Pareho ba ang ambisyon namin sa buhay, sa pagsilbihan ng Panginoon? Grabe po talaga. Alam niyo, ang dami kong kilala, ang basehan ng kanilang relasyon ay makamundo. Ang basehan sa relasyon sa Panginoon ay ang pag-ibig niya at siya yung sentro. Kaya nga po nakakamangha kapag nakikita ko yung mga mag-asawa katulad po ng Ramirez couple sa ating simbahan. Grabe sila magmahalan. Oo, meron silang pagkatalo, meron silang tampuhan, hindi naman nawawala yun eh. Pero sumusunod sila sa salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa sila. Ang sarap tignan ng mag-asawang ito. Hindi dahil sweet sila most of the time, kundi alam mo na malaya sila. Alam mong masaya sila. Alam mo na simple lang sila dahil kay Jesus. Yan po ang aking anyaya sa lahat na nakikinig ngayon ng mensaheng ito. Maging malaya tayo sa kasalanan. At ang tanging paraan,
Tayo po ay maging disipulo ni Kristo. Sundin po natin ang kanyang mga sinasabi dahil mahal natin siya at tayo ay magkakaroon ng pagkamuhi sa kamunduhan at kasalanan. And you will find difference in your life. Hallelujah. Let's bow down our heads and close our eyes. Kung di mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay aking inaanyayahan sa oras na ito. Dahil yan ang susi kung paano ka magiging disipulo niya. Ikaw ay lumapit sa Kanya, manalangin habang ikaw ay nakayuko. Pwede kang manalangin sa iyong isipan. Ihingi mo ng tawad, first step, ang lahat ng kasalanang naaalala mo. Pero ang importante rito, ikaw ay may puso na talagang nagsisisi at handa mong talikuran ng lahat ng kasalanan na iyong nagawa. Ikalawang hakbang habang ikaw ay nakayuko at nanalangin sa iyong isipan, o maaaring nananalangin ka verbally and that's fine, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay at siya ang resulta ng ating salvation. He is the source of our salvation. It's beautiful and it's wonderful and it's powerful. Hallelujah. Oh, beautiful God, wonderful Savior. The third step, ito po ang pinaka-importante. Kailangan niyo pong ulitin ang aking kasabihin at kailangan naririnig niyo ang inyong sarili habang sinasabi niyo itong mga bagay na ito. You have to verbalize it. Sundan niyo po ako. Jesus, nais ko po na anyayahan ka bilang Diyos at tagapagligtas ko. Ikaw po ang aking sasambahin, susundin, mamahalin, at nais ko po na tawagin niyo akong anak mo at totoong disipulo. Amen. Amen. Pwede kang dumilat, panandalian. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, mararanasan mo ang pagbabago. Magkakaroon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Ikaw ay magkakauhaw sa pakikinig sa Kanya o panalangin. Makikita mo ang sarili mo na ibang-iba ka na kinabukasan. Ibig sabihin, ang iyong pag-iisip ay hindi na katulad dati na alipin sa kasalanan. At kung meron yan, mga pangyayaring ganyan, yan ang ebidensya ng totoong pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya I'm encouraging you, reach out to us if you're not yet part of salvation in the name of Jesus at magpa-disciple ka sa human representative ng Panginoon. Normally, that's the person who invited you if you were invited. At kung if you are joining us outside of the church, nobody invited you, please reach out to us and we will arrange for discipleship. Hallelujah. At sa mga disipulo ngayon, kung tayo ay totoong malaya, patuloy tayong manalangin, yumuko tayo sa presensya ng Panginoon. Nais ko po, Panginoon, hilingin na pagpalain niyo po ang lahat ng mga disipulo sa aming simbahan ng pusong mapagmahal at pusong masunurin una sa lahat sa iyo. Para hindi po sila maging sakit sa ulo ng kanilang mga spiritual parents or disciplers. And let them, Panginoon, let them be a disciple who will eventually disciple others. Sila po ay mga disipulo na talaga nga namang may ebidensya ng pagbabago, mga disipulo na may ebidensya na ang Diyos na si Heso Kristo ang kanilang sinusunod dahil sa kanilang salita, sa kanilang kilos, at sa kanilang pamumuhay. Sa mga spiritual parents, I would like to pray for you. Sa mga disciplers today listening in or watching this message, may the Lord bless you with the desire to follow Christ and become Christ-like para kayo ang maging example ng inyong mga alaga. Para madali niyong sabihin, sundin niyo si Kristo dahil sinusunod ko siya at sundin niyo ako dahil nakikita niyo sa akin ang katangian ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming araw ngayon sa mensaheng binagkaloob niyo sa amin. Kayo po ang magbigay ng sapat na kalayaan sa kasalanan. At maging totoong disipulo kami ni Kristo at ng mga disciples namin o spiritual parents namin sa mundong ito. In Jesus' name, Amen.
Ayan, kung tayo po ay nakinabang sa ating mensahe today, please do share our content with a lot of people through our social media accounts. If you haven't been a disciple yet, we are more than welcome to disciple you. Mapit lang po kayo sa amin, reach out to us by popping a message on the comment box, or if you know the person who invited you, maaring siya ang iyong magiging spiritual parent. So, maraming maraming salamat po sa inyo.